Ikaw ba ay team panganay, team gitna o team bunso? Sino nga ba ang best na kapatid? Sino ang pinaka-favorite ng mga magulang? Wow. Mag-versusan tayo, Siblings Edition. Pero bago yan, pakinggan natin ang ating ka-okra of the week. Hiya! This is Yen from Dundee, Scotland, United Kingdom. And I love Siligang sa Gabi, the podcast. Wow! Yes. Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. Hello, ka-okras all over the world! Welcome to episode 231 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong bunso na si Jed Setter. Yes, ako ang bunso sa samahang ito. Oo. At together, kasama natin ang ating panganay na si Eat Girl Isha. Yes, siya po si Ari Isha. At syempre ang ating middle child, ang ating master storyteller na si Mike Coenzo ako. Hi guys! Kaya pala, welcome. Jed, ano? Kaya pala ano? Kaya pala bunso ka. Bakit? Baby ka pa. Baby ka pa! Dahil? Oo, wala ka pa rin book. Ay, Sisha! Tama. Wala akong sinabi! Grabe, no? Wala akong sinabi! Wala akong sinabi, Jed. Iintayin ko ang araw. Iintayin ko ang araw na tuluyan na maghihiwalay ang mga front teeth mo, Isha. Hihintayin ko. Tatawa ka na may bus na nasusunog. Wag nangyari. Selena. Pero natawa ko. Hindi, charot lang. At least yung sa'yo mabebracean lang. Pag binrace ba to, dada. Charing. Hindi naman dadami ang hair pag nag-brace. But anyway, before tayo mag-start, mag-thank you muna tayo sa nagpa-screening sa atin ng Final Destination. Thank you po. Warner Brothers. Yes, thank Warner you. Brothers. Salamat po for inviting us. Super Grabe, fun. Guys, Saya. you don't gotta have a miss it. Ganon. Wow. Ano daw? Ang ganda. Ang ganda pala ng ng twang mo pag nag-English ka ng ganun. Oo. Parang naano ko bigla. Isa pa. You don't gotta have a China miss it. Yung parang akala mo, alam mo yung mangyayari pero hindi mo na, ganun. Ganun din na feel namin parang akala namin ito na yung mangyayari pero but no, wait, there's more, ganon. So since lalabas to ng this week, panoorin nyo ang Final Destination. Showing na! Yes, this Showing week ang na. Final Destination. 15 ba? 15 no? 15? 14 dito sa Philippines. 14. Please watch it with your friends. Kailangan may katabi kayo. Saya! kilala Oh my nyo. God. Please. Yung may kasigawan kayo, di ba yung may kasigawan? Yun ang Yes. masaya eh. Correct. Yung may katakipan kayo ng muka kapag nakita nyo yung nangyari. Abangan nyo kasi gagawa tayo ng mema review episode dyan, di ba? Yun yung sabi natin. Yes, let's Oo. go. Yes, gagawa tayo ng mema review episode for Final Destination Bloodlines. So, abangan nyo yan in the coming weeks. Kasi Bloody syempre, hell. hindi pa napapanood ng mga taga New Zealand. Alam mo kami dito, Delica's. Parang kami lagi nasa ibang mundo. Correct. So papanoorin pa namin this weekend. Correct. So abangan natin yun lahat. But anyway, umpisa na ng year 5 natin at tuloy-tuloy ang journey to 1 million downloads. Kaya naman keep on sharing the pod and stream our episodes Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcast. Minsan nagiging Tuesday yung Siligang Express pag busy ako. So pasensya na po. Search nyo lang Siligang sa Gabi on YouTube. We release special cuts ng vidcast dyan. So mag-go na kayo, mapapanood nyo video. Yung half ng natin ng ating vidcast. Pero yung full vidcast, mapapanood lang yan ng mga Patreon members natin on patreon.com/Siligang sa Gabi. Kaya naman be a member now. Pwede kayo pumili either monthly membership or annual membership with a discount. Simulan na natin ang versusan tayo. Ito ang pinakabago nating format. Okay? Meaning, it's a 3-way debate between me, Isha, and Mike.
Tapos, din, ano ba siya, Jed? Yung title niya Kapag Tumayo ang Testigo versus tayo. O bawal? Bawal. Parang ang bastos. Bakit? Bakit bastos? Kapag tumayo ang testigo. Ano lang yun? Nung bata ako, alam ko, ginagamit yun sa ano. Aluma Nung panahon yun kay Susan tayo. Sige. Nauso yun. Okay, Kapag tumayo sige. ang testigo, kay Susan tayo. At kayo mga ka-okra ay pwede rin makitake ng sides based on the points na masashare namin dito sa Versusan tayo episode. Ito ang Versusan ng mga magkakapatid. So ako ang team bunso, si Mike ang team gitna, at yung pinakamatanda sa amin, team panganay si Isha. Team panganay si Isha. Ayusin natin yung Yes. For the record, ako yung panganay, pero ako yung youngest by age. Dito sa pag-uusap na to. Hindi mabiro. Si Mike is just older than me by months. At si Jed po yung pinakamatanda sa amin by 5 years. Yes. Pero siya yung 5 years. Napaka-uwi mo yung excuse. 4 lang. Yung dynamics natin dito sa group, ako din talaga yung medyo panganay-ish. Diba? Kasi ako yung eldest. Pero sa buhay sa personal, ako yung bunso sa family namin. So parang may role reversal. Pero ang ano talaga, ang nakakatawa dito, si Mike kahit ano mangyari, siya yung gitna. Kaya nga Yes. Galing, diba? Wala pinagbago. Wala talaga siya pinagbago. Sa Versusan tayo episodes, may 2 rounds. Yung round 1, magdedebunk tayo ng mga stereotypes ng mga bunso, panganay, at gitna. At yung round 2 ay bibigyan tayo ng 2 minutes each to convince our ka-okras kung sino ang dapat manalo sa debate na ito. Ano ito? PBB nomination? Yes. Let me just share this. Yung pa-round 2 ni Jed, napakabunsong yung kailangan i-defend yung sarili. Sobrang bunso nun. Yung kailangan paglaban yung kung ba't the best sila. Sino ba nagsusulat ng episode? Ako naman, di ba? Diba? So, wala kang Bunso. Kung kayo nagsusulat ng episode, kahit anong round pwede yung gawin. Hindi yun makayo nagsusulat. Sobrang bunso nun. Yung depend ang sarili. Truly. Ito na. Anyway. Round 1 tayo. Round 1. Okay. Alright. Round 1. Okay. Ito ang tinatawag na totoo ba round. Okay. Totoo ba Ano ba yan? na ang mga panganay ay may tinatawag na second parent syndrome. Kaya ang mga panganay ay sila rin ang mga nababansagang killjoy sa pamilya. Your Honor. Feeling ko. Panganay ng pogo pala. Kaya pala nakasalamin ka. Uy, kasi may grado na ako. Grabe. May grado na ako. Nakakaloka. I think in some aspects, yes. We could be the KJ. Yes. I admit to that. Syempre, if everyone's enjoying, andun pa din yung instinct namin na, okay, wait lang. Kalma. Baka may madisgrasya or like, alam mo yun, it's the, ewan ko ba, parang nandun yung responsibility namin na, sige, everyone should have fun, pero andun pa rin yung parang pagiging bantay. Kasi syempre, pag may napahamak, kami ang mapapagalitan. So, you could say na medyo KJ nga kami. In a good way, with good intentions naman yun. So, sorry. Wow. Coming from a place of care ang pagiging KJ. Yes. From Robinson's Place, Magnolia. Yeah. Nandun siya palagi. Lagi siya nandun. Rob Mag. Nag-hotpot. Oy, shoutout sa mga nakakakita kay Isha ha. Sinesend sa akin yung picture. Oo nga, sino ba itong mga to? Yung mga friends ako na, ako. ganun. Stalkers, gano'n. So, totoo. So, ayon kay Isha, by the way, hindi naman porket kay Isha ay agree yun. Agree sa lahat. Kasi diba kanya-kanyang dynamics naman tayo. Pero sa instance ni Isha at sa context ni Isha, medyo KJ from a place of care ang ang admission niya. Okay. Feeling ko din. Ako din. Pero tama si Isha kasi feeling ko nga pag may nangyari, like kunwari nag-Taiwan kami magkakapatid, nag-Taiwan kami. Parang si Ate Aiden yung parang, wag na tayo cable car, wag na tayo ganyan. Yung parang nag-ano siya kasi baka may mangyari, tas maulan pa kasi nun, maulap, ganyan. Tsaka yun nga matalak sa trip ang mga panganay. Kasi nga, ang daming bawal, ang daming ingat dyan, ingat dito, mag-text. Pero na-control ko yun ha. You can ask my brothers. I'm the best ate ever. Ay. Joshua, bakit share to tapos sabi mo ate is the best?
Siyempre, ikaw lang naman ate nila. Wala naman ibig ikaw lang yung ate nila. Wala naman si mga ate. Wala naman compare ka nila sa hindi nila Ano kasabay nyo? I think I'm the coolest ate. I could say that. Alam naman si Ate Bet ang piliin Si nila. Ate Bet. Si Ate Bet. Magulat ka. I love Ate Ate Bet. Bet. The best ate. Para naman sa mga bunso. Totoo ba na ang mga bunso ay spoiled brats or ang mga pinaka-favorite ng mga magulang? Totoo ba yan, Jed? Sumagot ka. Ha? Actually, sa amin. Ha? Wow. Tanong mo, sagot mo. Go, Jen. Hindi ko masasabi na kami, na spoiled brats kami. Nagkataon lang na last na kasi kami. So, binubuhos na nila lahat ng pagmamahal. Wow. Alam mo yun, yung parang... Feeling. Sobrang, oh my God. Ganito this is lang the yan, best Jed. child ever. Kayo kasi yung bunso, so parang nagsawa na sila sa original. Tapos kayo kasi yung parang na lang. Kasi luma na yung original. Luma na. Hindi. Kami yung Kami yung... Tapos di ba ganyan yung gitna, di ba? Dead man lang gitna. Walang Parang, sige. Galingan nyo. Hindi sila napapansin masyado. Wasi. Hindi ako react. Sige. Very middle child. Okay, sabi mo kwento mo yan. Sige, go. Wow. Basta sa amin, kami ang favorite. I don't think so. Pero hindi ko masasabi na spoiled kasi hindi sa context naman namin. Oo, sa context namin. Kaya lang din ako may mga bagong damit or bagong laruan. Kasi syempre, yung dalawa kong ate, alam naman, i-hand me down sila sa akin yung mga skirt nila. Siyempre hindi, di ba? Ay, oo nga. Di ba? So, pero kung halimbawa nagkataon na pare-pareho kaming, pare-pareho boys o pare-pareho girls, feeling ko siyempre hand-me-downs galore yung sa akin. As in sobrang, yung bihira ka na siguro magkaroon ng bagong damit pag Pasko lang, ganyan. Pero yung diba? mga pambahay Spoiled ba yung ganun? Hindi nga. Kaya nga hindi nga spoiled. So, buti na lang, boy ka. Isipin mo kung girl ka. Oo. Tira-tira so, sa'yo. puro hand-me-downs. Yeah. But anyway, yun ang natin. Grabe naman yung tira-tira. Naman? Pre-love. Di ba first Susan to? Akala ko ba first Susan to? Diba bully, di ba? Di ba, Okay, Mike? Oy, hindi. Nag-away sila. Yan, mga sumbongero, ganyan. Ganyan. Truly. Sa inyo ba spoiled si girl, Mike? Si Bunso, oo. Dito. Talaga? Spoiled siya. Baby. Oo. Bakit? Bakit feeling mo spoiled siya sa pananaw mo? Kasi feeling ko, nung mga panahon na, siya yung bunso, nabibigay niya yung gusto, nabibigay ni Papa yung gusto niya. Nandun na kasi sa point ng pamilya nyo na parang afford na yung mga ganyan. Totoo. Natawid na yung struggle era na kailangan invest, bahay muna, yung mga gastusin, ganyan. Kaya nung dumating siya, feeling ko parang patapos na rin kami ni ate. Tapos meron ng mga funds na pwedeng may spare allocate. na. May spare na pang mga gusto. Siyempre, bunso siya, girl, di ba? Nabibigay Actually, ni Papa yung nasa life stage nung magulang. Kaya naging parang life quote-unquote spoiled yung yung bunso. Kasi nga, pagdating ng bunso, ilang taon na nakalipas after nung panganay tsaka nung gitna. Kung halimbawa well-spaced. Kaya din siguro parang secondary parent na si panganay. Kasi during the time na kasi binubuo matatanda. ng parents kasi. Yung foundation. Matatanda. Kaya ganun. Hindi, feeling ko yung stage na binubuo yung foundation, nandun na si panganay. So part siya nung struggles nung starting ng family. Kaya naging na-adapt nila yung parang pagiging ako na yung secondary parent. Cargo ko yung dalawang kapatid ko kasi ako yung papagalitan ni mama at papa kapag Totoo. Hindi, tsaka diba kahit yung mga yung mga story ng usual na Filipino families, parang pag hindi kaya ng parents, ang magpapaaral dun sa mga kapatid, yung panganay. Diba ganun? Laging ganun yung mga story ng buhay ng ibang Pinoys. But anyway, okay. Next, ang ating susunod na
stereotype ay para sa mga middle child. Ha? Ako na ba yung next? Go, Mike. Oo. Yes. Or ipass na natin kasi parang wala namang... Oo. Parang... Punta na tayo sa Chareng. Ito. Ang middle child daw ba? Totoo ba? Na ang middle child ang also known as black sheep of the family. O ang pinakapasaway sa pamilya. Middle child ba ang normally black sheep? Oo, laging yun yung stereotype. Diba? Na yung black sheep nga daw middle child. Kaya pag sinasabi na, ano ka, bunso, gitna, or panganay, middle child, problematic ka. Ganun, feeling nila ganun lagi. May ADHD lang pero hindi black sheep. Grabe naman sa black sheep. Uy. O bakit? Bakit sa palagay mo hindi totoo to? Siguro next year. Well, hindi wag mo na this year. I-schedule natin ng maayos. Hanggang yun na totoo ba siya? Huwag niyong pinapangunahan. Pinapangunahan niyo eh. Darating din tayo doon. Huwag kayong atat. Rebelde era is coming. Black sheep siguro sa in the sense na gusto ko gawin kung ano yung gusto ko gagawin ko. Alam mo yun? Pero saan nanggagaling yun? Dahil ba ayaw mong sundan yung ginawa ng panganay? Ganun ba yun? Ay, hindi naman. Hindi, okay. Pero bakit? Bakit gusto mo maiba? Why forge a new path? Kasi... Paano nga ba? Alam mo, actually, hindi ko alam yung sagot. Parang magkukuko na lang ako. That's a middle child answer. That's a middle child answer. Kukupit na lang ako ng kuko. Huwag ka magupit ng kuko. Marinig na naman yan sa recording mo. Pinaparinig ko, nalalapit ko nga sa microphone para na... ASMR. Pero bakit nga? Matigas ang ulo ko kasi, kunyari, mga pagsama sa field trip, pag ayaw na nila mama, gugustuhin ko pa din. Yung ganun. Tsaka magbebenta ka ng mga ganaps para makasama ka. Diba yung gagawin mo ng paraan? May mga leadership training na outside the school. Parang ginugo ko pa rin talaga siya. Na parang kahit ano. Alam mo yun? So may pagka-unstoppable ka in a way na parang hindi... okay. Gets. Kunyari, dami ko pa rin ginagawa. May sisingit ko pa mag-badminton. Ganun. Correct. Totoo. Diba? Tapos alam ko mapupuyat na ako kinabukasan. Nagpupuyat pa rin ako. Pasaway ka pa rin talaga. Totoo yan. Agree. Oo nga no. Ganun. Okay. Matigas ulo ko. So sa konteksto ni Mike, agree na may tendency siya maging black sheep just because matigas ang ulo niya. Ayaw niya magpatalo. Okay. Anyway, dyan nagtatapos sa ating round 1 ha. So kung kayo mga kakaklas, sino ang papanigan nyo? Tama ba ang versusan ng mga magkakapatid? If gusto nyo makisali sa usapan, mag-comment ka na wherever you are. Sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, versusan round 2 kung saan malalaman natin sino nga ba ang best na kapatid. Huwag kang aalis, we'll be back after this quick break. Pangay, let's go.